Diyan, may nagbukas ng pinto. Sabi ko sa aking asawa na abala sa kaharap ng mga dokumento. Malalim na ang gabi at ilang hakbang lang ang layo niya sa kinahihigan ko. Nilingon niya ako sa gitna ng kanyang pagsusulat. Parang may pinakikinggan siya ng taimtim. Wala akong narinig. Binangungot lang ba ako o guni-guni lang yun? Mahimbing kasi ang tulog ko, pero napabalikwas nang may marinig akong kalampag ng pinto. Bumangon ako sa kama at naglakad palabas ng kwarto. Mula sa ikalawang palapag, bahagya akong sinilip ang pinto sa ibaba. Ngunit wala akong makita dahil madilim. Bumalik na lang ako sa kwarto. Hihiga na sana uli ako nang marinig ko na naman ang kalampag. Diyan, narinig mo? Napakamot siya. Ang alin, may nagbukas ng pinto. Padabog siyang tumayo. Titingnan ko sandali. Dito ka lang. Baka sa tinig niya ang galit. Naglakad ang asawa ko palabas ng kwarto. Sinundan ko siya ng tingin hanggang sa makababa ng hagdan. Humiga uli ako pero hindi ko pa ipinipikit ang aking mga mata. Narinig ko mula sa aking pwesto ang mga yabag niya. Maya-maya pa, unti-unti na itong naglaho. Bumangon ako at umupo. Diyan! Medyo sumagot. Nilakasan ko ang boses ko. Diyan! Hindi siya sumagot. Nagpasya na akong tumayo para sundan siya sa labas ng kwarto. Hindi ko alam, pero kinakabahan ako. Diyan, marahan akong humakbang. Narating ko ang hagdan. Pero tila napapaso ako sa sahig. Takot na takot akong tapakan ito. Sinilip ko ang pinto na nilamon ng kadiliman. Wala akong makita kahit na ano. Napakunot ang noo ko. Para kasing may naaaninagan ako. Para bang may natatanaw akong tao. Diyan, ikaw ba yan? Bigla siyang tumakbo palapit sa akin. Diyos ko, napaatras ako. Napapikit ako at dumilat lang nang hawakan niya ang balikat ko. Margaret, bulong niya. Diyan! Tinakpan niya ang bibig ko. Tama ka, bukas ang pinto. Gamit ang kanyang kanang kamay, ipinakita niya ang hawak na pamalo. May taong nakapasok. Hindi ko alam kung sino. Napakapit sa kanyang braso ang nanlalamig kong mga kamay. Si Sylvia, tanong ko sa kanya. 7 taong gulang na ito at nag-iisa naming anak. Puntahan mo siya sa kwarto niya at isara ninyo ang pinto. Paano ka? Basta gawin mo na lang, Margaret. Bulong niya. Halatang pigil na pigil niyang mapasigaw. Sinikap kong makalakad sa kabila ng aking takot at naghahabol hiningang pinuntahan ang kwarto ni Sylvia. Subalit ilang hakbang pa lamang ako nang may mapansin ako sa aking hinahakbangan. Bakit ganito ang sahig? Bakit puro putik? Napalunok ako. Kahit na nanginginig ang aking mga tuhod, tinunton ko pa rin ang daan papunta sa kanyang kwarto. Hindi maaaring hindi ko makasalubong ang ilang basang lupa na nagkalat sa dinaraanan ko. Gusto kong sumigaw at tawagan si Jan, ngunit mas mapanganib. Gusto kong tumakbo palabas para humingi ng tulong pero wala namang kaming kapitbahay. Nang makarating ako sa tapat ng kwarto ni Sylvia, agad kong pinihit ang doorknob at putulok itong binuksan. Nalaki ang mga mata ko sa aking nakita. Sylvia, nilingon niya ako. Ma, bakit ka putikan? Ano yung hawak mo? Tanong ko sa kanya. Pumaling siya sa kanyang kayakap. Ulo po. Ulo? Nagimbal ako. Iniangat niya iyon. Nahukay ko po ito dyan sa bakuran natin kanina lang. Napaluhod ako nang makitang ulo lang palayo ng manika. Ilang beses ko bang sinabi sa'yo na itapon mo ang ulo ng manikang yan? Singhal ko kay Sylvia. May 1 linggo na ang nakakalipas nang mahukay niya yon sa aming bakuran. Akala namin ni Jan ay pinasok na kami ng mga masasamang loob dahil natagpuan namin bukas ang pinto. Siya lang palang pumasok sa bahay para iuwi at dalhin sa kwarto ang nahukay niya. Humigpit lalo ang pagkakayakap niya sa ulo. Mawag po, ito lang po ang paborito kong laruan. Pagmamakaawa niya. Sinubukan kong hablutin sa kanya. Pero nagmatigas siya. Bibilhan lang kita. Itapon mo na yan. Ayoko po. Hagulhol niya. Hindi ko maintindihan kung bakit sa tuwing yayapusin niya yun ay para bang nakikita ko ang pugot na ulo niya. Kasing laki kasi nito ang ulo ng isang normal na bata. Tulad ni Sylvia, mayroon din itong gininto ang buhok na kasing haba ng sa kanya. Kakulay din ang mukha nito ang balat niya. Kulay asul din ang mga mata nito na katulad ng sa anak ko. Ang ipinagkaiba lang ay luma na ito. May barag ito sa noo at wala na ang kaliwang mata. Hindi ko alam, pero natatakot ako sa tuwing makikita ko itong hawak ng anak ko.
Dayan, bakit? Tanong ko sa aking kapatid na babae. Hindi kami nagkakalayo ng edad at parehas kaming may asawa na. Isang araw dinalayan niya ako sa aming bahay. Nakakapagtaka na nakatayo lang siya sa harap ng aming pito. Ayaw mong pumasok. Hindi siya nagsalita. Tumingin lang siya sa akin at kitang-kita ko sa mukha niya ang matinding takot. Hindi na ako tutuloy. O ang layo ng biyahe mo tapos di ka man lang papasok sa bahay ko. Humawak siya sa mga kamay ko. Uuwi na ako, Margaret. May aasikasuhin pa ako. Tinalikuran niya agad ako at saka naglakad, papunta sa kinaroroonan ng kanyang sasakyan. Bago siya tuluyang sumakay ng sasakyan, niliwan niya pa ang bahay. Tila ba may kinatatakusan siya na hindi niya lang masabi sa akin. Napakamot na lang ako sa ulo. Isang sandali pa, pumasok na ako sa bahay at nadatngan ko si Sylvia na may kausap. Sylvia. Nakatalikod siya sa akin at naririnig kong sumasagot din ang kausap niya. Siguro may bisita siyang kalaro. Ilapag ko sa kusina ang pinamili namin ni Dayan at sinilip ang aking anak na nasa couch. May kakwentuhan siya na sa pandinig ko ay para bang kaboses din niya. Siguro dinalaw siya ng isa sa mga klase niya. Minsan kasi ay ganun. Inihahatid ng driver ang klase niya rito sa bahay at sinusundo bago maghapon. Nagdesisyon akong lapitan sila. Hindi ko kasi makita ang kinatatayuan ko kung sino ang kausap niya. Sylvia, may bisita. Natigilan ako. Bigla akong napaatras. Sylvia, nagulap ang paningin ko. Nararamdaman kong nanlaki ang ulo ko. Bakit po? Nilingon niya ako. Kinikilabutan ako habang papalapit sa kanya. Sinong kausap mo? Ngumiti siya sa akin at inangat ang ulo ng manika. Si Matilda po. Kinabahan ako bigla. Pinaghalong takot at pangamba ang aking nararamdaman nang makita ko ang mukha ng manika. Matilda ba ang ipinangalan mo sa kanya? Umilingangan ako. Hindi po. Bumaling siya sa ulo. Sinabi niya po sa akin na yun ang pangalan niya. Hindi ako makagalaw sa kinatatayuan ko. Humihiyaw ang isip ko habang dumadagundong naman ang aking dibdib sa kaba. Mabibigat na yabag ng mga paa ang aking ginapit makalapit lang sa kanya. Namalayan ko na lang na hinahalablot ko sa kanya ang buhok ng manika at matagumpay ko itong nakuha. Mama, iyak niya. Naglupasay siya sa sahig habang umiiyak. Wala na siyang nagawa nang lumabas ako ng bahay at itapon sa basurahan ang kanyang laruan. Pumasok agad ako sa bahay para balikan ang humahagulhol kong anak. Pero pagpasok ko ay napatigalgal ako. Ma, akyat na po ako ng kwarto. Blanko lang ang kanyang mukha at walang bahid ng luha. Habol ko ang aking paghinga. Anong ginagawa ni Dayan sa bakuran? Tanong ni John sa akin. Kasalukuyan akong nakaharap sa hugasin na nasa lababo. Kagabi ko pa siya hindi pinapansin dahil nagkaroon kami ng pagtatalo. Ibinilik niya kasi ang ulo ng manika kay Sylvia at nagalit pa siya sa akin dahil itinapon ko ito. Ikinuwento ko sa kanya ang mga nangyari pero pinagtawanan niya lang ako. Pinagdududahan niya pa ako na pinagsisilaorasan ko raw ang manikang iyon. Humarap ako sa kanyang nakasimangot. Bakit? Bawal bang pumunta ang kapatid ko dito mismo sa pamamahay niya? Sarkastiko kong tanong sa kanya. Kay Dayan naman talaga ang bahay na ito at ibinigay na lang sa akin. Ano bang problema mo? Nagtatanong lang naman ako. Sa pagtatanong mo kasi, parang sinisita mo ang pagdalaw ng kapatid ko dito. Dito mismo sa sarili niyang bahay. Hindi ko siya sinisita. Asik niya. Nakakapagtaka lang na naghuhukay siya doon sa bakuran. Napanganga ako sa sinabi niya. Naghuhukay? Oo. Sabay sulyap niya sa kanyang relos. Bakit kasi kung kailan malalim na ang gabi? Napatulala ako sa kanya pero panandalian lang iyon. Patakbo kong pinuntahan si Dayan sa bakuran. Nandoon nga siya at may hinuhukay. Dayan, anong ginagawa mo? May hawak siyang pala na pinanghuhukay pero hindi nagtagal ay kamay na niya ang kanyang gamit. Nasaan na? Ang alin? Kinabahan ako bigla. Hindi siya pwedeng mawala rito. Sino? Nasaan na siya? Nabasag ang tinig niya at napasalampak sa lupa. Nilapitan ko siya upang aluin. Sino bang tinutukoy mo? Matagal bago siya nakapagsalita. Si Matilda. Napatayo ako at dahan-dahang lumayo sa kanya. Sinong Matilda? Tiningala niya ako. Yung manika. Bakit? Gumapang siya papalapit sa akin. Demonyo ang manikang iyon. Natutup ko ang aking bibig bago tumingin sa bahay namin. Tinulungan kong tumayo si Dayan. Nanginginig ang aking buong katawan. Humingi ka ng tulong, Dayan. Ano?
Basta humingi ka ng tulong. Iniwan ko siya at nagmadaling pumasok sa bahay. Nakakapagtakang madilim ang paligid dahil hindi nakasindi ang mga ilaw. "Diyan!" Sigaw ko at saka nagmadaling umakyat sa hagdan. Mabilis kong binuksan ang pinto ng aming kwarto. "Diyan!" Pero wala ang asawa ko doon. Kaya dumiretso ako sa kwarto ni Sylvia. Marahas kong binuksan ang pintuan. "Sylvia, bitawan mo ang manikang yan." Tumayo si Sylvia na nadatnan kong nakaupo. Nakatalikod siya sa akin habang bitbit ang ulo. "Sylvia, bitawan mo ang manikang yan." Dahan-dahan siyang umikot paharap sa akin. Gano'n na lang ang pagkasinda ko nang makitang duguan ng kanyang bibig. Pero hindi. Hindi ito ang mukha ng aking anak. Ang kanyang mukha ay ang ulo ng manika at ang ulo na bitbit niya ay ang pugot na ulo ni Sylvia. Napamura ako at hindi makagalaw. Bigla lang akong natumba at walang nagawa kundi gumapang palayo sa kanya dahil sa sobrang takot. Pinugutan niya ng ulo si Sylvia. Tinanggal niya ito sa katawan ng anak ko para ipalit ang ulo niya. Sa tulong ng pader, naitayo ko ang nanigas kong mga binti. Madilim ang paligid pero nilabanan ito ng nanlalabo kong mga mata. Gusto kong umiyak ng malakas pero huli na ang lahat. Lumuha man ako ng dugo, wala na ang aking anak. Nadulas ako sa hagdan pababa kaya gumulong ako. Iika-ika akong naglakad matapos kong tumayo kaya napadpad ako sa kusina. Hindi nagtagal na tumba uli ako. Noon ko lang napagtantong na balian pala ko ng buto sa binti. Kailangan kong bumangin dahil kung hindi matutulad ako sa lalaking nasa harapan ko, nawasak ang lieg. Diyan, hagulhol ko. Pinidulos ko ang aking katawan para lapitan ang wala ng buhay kong asawa. Wala akong magawa kahit na gustuhin ko mang pigilin ang patuloy na pagdaloy ng kanyang dugo. Nangiangat ko kasi ang kanyang ulo, halos sumuwalay na ito sa kanyang katawan. Anong ginawa ng demonyong yun kay Jan? Bakit sa nakikita ko? Para bang inuya noon ang lieg ng asawa ko? Nasuwaka ako. Naiduwal ko ang lahat ng kinain ko. Ilang sandali pa, napahagulhol uli ako. Nangitigilan lang ako sa pag-iyak nang makarinig ako ng ingay. Pinakinggan ko itong mabuti na nagmumula sa itaas ng aming bahay. Mga yabag ba iyon? Oo, mga yabag nga. At hindi lang naglalakad, tumatakbo ito pababa. "Tulong!" Sigaw ko, ngunit namamaos ang boses ko. Hinang-hina ako. Mabilis na tumakbo pababa si Sylvia. Kitang-kita ko hanggang sa papalapit na siya sa akin. Tumatakbo. Panginoon ko, takot na takot ako. Hindi siya ang anak ko. Siya si Matilda, ang demonyong manika. Mabilis na nakalapit sa akin si Matilda. Napatili ako. Saktong bumukas ang pinto at iniluwa nito ang kapatid ko. "Dayan!"